Dave POV. Pagkatapos kong malaman ang nakaraan namin, I bid goodbye to my parents and I went to our house. Bought what I have expected. When she's gone, she's nowhere to be found. Then, maybe nasa kumpanya niya siya. I didn't waste the time at pumunta na ako sa mall niya. I parked my car at mabilis na bumaba. I was about to walk towards the entrance, when something caught my attention. In the left side of her company ay may malaking picture ang nakadisplay ron, the reason why my heart getting crazy, or should I say, my heart beats fast. It's a billboard and that was me. I and the picture ay nakaupo ako at nakahawak sa isang wine glass. I didn't smile, I am using my usual expression. And no emotions all over my face. Poker face. Kinuna nito nung wedding day namin. And at the right side of the building was picture of her. My wife. Kung ako ay supladong tingnan at walang emosyon, she's more than that. Seryosong nakatingin sa right side niya. No emotion, madilim ang mukha, mahirap basahin, she's full of authority, and a dangerous attitude. Yung tipong mapapaluhod ka na lang kung makikita mo siya, mamangha at mapapatulala. And for the first time I appreciated her beauty and attitude. Dave Benson, the famous and most intelligent surgeon doctor, and Natanya Benson, a famous and powerful, dangerous businesswoman, the good architect, and known as a lady star, basa ko sa captions ng litrato nito. Ikaw yun, di ba? Si Sir Dave, her husband. Nagulat ako sa boses ng babae na nasa tabi ko. Nilingon ko siya, and I saw the familiar face. Saan ko ba siya nakita? Parang nakita ko na rin siya somewhere, hindi ko lang maalala. Yes, you look familiar, sambit ko at nginitian naman niya ako. Andy Passion is my name, maybe nakita mo ako somewhere. Maybe nga sa mall. Oh, I am the sales lady before sa mall ni Madam Natanya, masiglang sambit niya sa akin. Before, kunot noong tanong ko sa kanya. Yes, pero may nalibag akong rules at napatalsik ako sa trabaho. I have a bad attitude and she was right. I didn't read the rules, because baguhan lang ako that time. Kung may isa o dalawang rules kang nalibag, tanggal ka na agad sa trabaho mo. Iyon ang patakaran nila, but their advantage ay hindi sila tumitingin sa edukasyon, mababa man ang pinag-aralan mo, ay walang kaso iyon sa kanila, as long as may respeto ka at marunong makisama. Medyo nagulat ako sa pagkukwento niya. Then what happened to you, after that? I asked her. Iniba niya ulit ang rules. If you break the rules just once, you've got a warning, but if you have 3 breaking rules, ay tanggal ka na. Nagkamali ako, naging judgmental ako. Nahusgahan ko ang pagkatao ng asawa mo. Hindi naman siya masama at mapanganib. In fact mabait naman pala talaga siya, nakangiting sambit niya. Mabait. 2 days after that, she went to my place at nagsorry sa akin. She offered me a work, at pinag-aral pa niya ako sa isang private university. Grade 11 na ako ngayon, and taking with medicine course. Ang laki ng utang na loob ko sa asawa mo sir, kaya pumaswerte ka sa kanya. Kaya sana mahalin mo siya at alagaan, kasi siya ang tipong babae na bawal saktan at paiyakin. Para siyang mamahaling crystal na nakakatakot na mabasag. See you around sir, aniya at parang pinipiga ang puso ko sa mga sinabi niya sa akin about my wife. I am also do that, naging judgmental ako. Something popped up in my mind, a memories with that girl, siya yung sales lady sa mall na lumuhad at nagmakaawa sa asawa ko, nang tinanggal siya nito sa trabaho niya. How come? Pinilig ko na lang ang ulo ko. And I was about to walk for the second time, nang matano ko ang pamilyar na kotse na paparating. There are 10 expensive cars, including the familiar one. I was surprised when I saw her. Bumaba siya from her car at kasama niya si Reyes. Kasabay na bumaba ang mga babae. Or should I say, lahat ng bodyguard niya at babae. Naka-black attire silang lahat. Napakarami nila. And if I am not mistaken, mga 20 sila or more than that. Maybe 30. Well, except the 5 men's right beside her. Napatiimbagang ako. Bakit palagi niyang kasama ang mga lalaking yan? Para silang aso na nakabuntot sa asawa ko.
Kumalabog ang dibdib ko when she walked towards my direction, pero diretso lang ang tingin niya. Her right hand on her pocket. This is my time to talk to her but, parang naging slow motion lahat ng galaw niya, at hindi man lang ako tinapunan ng tingin, hanggang sa dinaanan niya lamang ako. Ganito ba talaga ang feeling na inignora ka lang ng isang tao? Para siyang hangin na nilampasan lang ako. Mabilis na lumingon ako sa entrance, at walang sabi-sabing tumakbo at hinawi ang mga bodyguards niya. Natanya, sigaw ko sa pangalan niya, at patuloy lang ako sa paghawi ng mga babaeng kasama niya. Kung kailangang itulak ay itutulak kung makadaan lang ako. Natanya, we need to talk. Sigaw ko at nakita ko siyang huminto. Dahan-dahan siyang lumingon sa akin, at nang tuluyang nang magtama ang aming mga mata, ay tumaas ang kilay niya. What are you doing here? Malamig na tanong niya sa akin, kasabay ang pagmumura. Told you, I want. Save it. I'm not free today. Aniya at tinalikuran ako, kasabay na naglakad palapit sa elevator, pero hinabol ko siya. Not now. We need to talk something. Sigaw ko pa rin sa kanya, pero baliwala pa rin ako sa kanya, kainis talaga. Can you just stay with your mistress/fiancé? Don't bother me, Dave. Just go home, sapla din niyang sabi sa akin. Come on. What? Wala akong pakialam sa sasabihin mo, at wala tayong pag-uusapan, go away, asak niya sa akin, habang nakataas ang isang kilay nito. I held her arms at marahas na pinaharap ko siya sa akin. I want the truth, Natanya. Sabihin mo na sa akin ang lahat, para hindi ko na maragdagan pa ang kasalanan ko sa'yo. Pasiga na sambit ko. And she playfully smirked at me, and at the same time she looked at me with full of amusement. What was that? Kinagulat ko ang paghawak niya sa left shoulder ko, at inilapit niya ang bibig niya sa tainga ko. Good morning, husband, at last. You're awake. How's your sleep? She asked at napalunok ako. Bakit ganoon ang boses niya? You want the truth? Mapanghamon niyang tanong sa akin, at tumungo lang ako bilang sagot. Right away, husband. Prepare yourself because starting from now, I'll show you the another revelations. Are you excited? I can't answer, because I can't relate. Tumawa lang siya nang makita ang reaksyon ko. Follow me then. Naglakad siya palabas, at kinakabahan na sumunod naman ako, nahawi ulit ang mga bodyguards, at isa-isa kong tinapunan ng masasamang tingin ng mga lalaki, pero kinainisan ko nang ngisi lang ang isinagot nila sa akin. Especially the Reyes or Mercedes. Good luck, aniya at napamura ako ng mahina. I can't help myself for gazing her. She volunteered to drive my car. Seryoso lang siyang nakatingin sa kalsada, at walang pakialam kung may nakatitig pa sa kanya. Stop staring at me, it's annoying. Mahinang sambit niya, at saglit na sinulyapan niya ako. Who's the other girl? Looks like you. Tanong ko, tungkol yun sa babaeng kamukha niya, na muntika na silang magpalit ng posisyon. Who's what? Tila bored na tanong pa niya sa akin. The girl on your condo last time, sagot ko at tumingin na ako sa labas. None of your business, malamig na sagot niya sa akin, at napatingin ulit ako sa kanya. You're my wife and your business is mine also, seryosong sambit ko naman at ngumisi lang siya. So husband, are we still doing that game? If you do, better cut it off because I don't want to join your game anymore, never. Napaiwas ako ng tingin sa kanya, of course. Hindi ako nakikipaglaro sa kanya the last night. I just want to tease her. That's it. That's what I want. Natasha Belmonte. What? That girl you talking about? That's her name? Natasha? She's my long-lost twin sister. Medyo natuwa ako nang binanggit niya ang babaeng iyon. Why I am happy? Dahil ikinwento niya yun sa akin. Long lost. What do you mean by that? Enough with your question, masungit na sabi niya at pinaharurot na ang kotse. Makalipas ang ilang minuto, ay nakarating kami kaagad sa police station. Why were we here? Kunot noong tanong ko sa kanya, habang nakatingin ako sa labas ng bintana ng kotse ko. Get off. And the answer of your question is inside. Bumaba na lang ako at muling hinarap siya. Seriously, why here?
I asked her once again, confused. Why here? I want to see the prisoner. I don't know if why am I smiling. Nakasunod lang ako sa kanya, until nakapunta kami sa prisoner's visitor room. Johnny, come on, hurry up. Sign those paper. Napahinto ako. Are you really excited to annul our wedding eh? Wedding. Shut up. Bakit hindi ka nalang pumirma? Pinag-usapan na natin ito. Oh yeah, we talked about this, but I failed our plan baby. In case nakalimutan mo. Our plan. That was your plan. How's our baby? Sorry for interrupting your dramatic scene, mabilis na napatingin ako kay Natanya nang pinutol nito ang sasabihin ng babae. She smirked at me, tiningnan ko naman sina Arjana with the familiar face. Again. Nanlaki ang mga mata ni Arjana, nang tumingin siya kay Natanya, at nang ako naman ang tiningnan niya, ay gulat at takot ang ekspresyon niya. Dave, baby. Umatras ako at nagsimulang kumirat ang puso ko. Surprise. Wedding. Your what? Wedding. Baby. Arjana. Baby, I can explain. Let me explain this everything. It's not what you think, baby. Come on. Umuwi na tayo, anito at para akong nakuryente nang dumampi ang mga kamay niya sa pisngi ko, at hinaplos yun ng marahan. Baby, I can explain. I love you. I love you. I looked at my wife, now I can read her, lungkot at takot ang nakikita ko sa mga mata niya. Magpapakalunod ka na naman ba Dave? Shut up witch. Explain what Arjana? Explain everything nakasal ka sa lalaking yan. Na ginawa mong kabit ang asawa ko. Napatigil ako, what? So, what do you say, husband? This is the truth, you wanted it. From the beginning of your love life, nakabit ka rin pala ng kabit mo. So, masarap ba ang maging kabit ng isa pang kabit Dave? Baby, don't listen to her. You Belmonte stop brainwashing him. I am not. I just want his better, Arjana, Mrs. Merced. Oh husband, he's the real Johnny Reyes Mercedes, and the father of her baby, na inakala mong anak mo. What is this revelation? I don't know what to do, anymore. Shut up Belmonte. I am Benson now, Mrs. Mercedes, what the? Baby, hayaan mo naman akong mag-explain sa'yo. Baby, please baby, we can fix this right. I stilled when I felt her lips touch mine. Sobrang bilis ng tibok ng puso ko, at parang may kutsilyo ang nakasaksak sa dibdib ko. Then explain everything, mahinang bulong ko at seryosong tiningnan si Arjana. She's crying now and I know she was hurt. Sunod-sunod na pamatak ang mga luha niya, at tumango sabay sabi. Thank you baby. Thank you. You know how much I love you baby. Heto na naman ako, nalulunod na naman ako sa I love you niya, natutunaw na naman ang puso ko. Itinaas ko ang kamay ko, para hawakan ang pisngi niya na basa na ng mga luha niya. I wiped her tears off. Dave, dinig kong sambit naman ni Natanya. Sa boses pa lang niya ay parang sumusuko na siya sa isang bagay. I was about to look my wife, nang mabilis na hinawakan ako ni Arjana sa magkabila kong pisngi. Just look at me baby. Listen to me first, please. Nagmamakaawang tanong niya sa akin, at tumango ako, hinawakan ko ang kamay niya, na nakahawak sa pisngi ko. She smiled at me. Natanya POV. Am I dumb or sadyang syunga lang din ako? Okay I admitted, syunga na nga talaga ako, at masyado na akong nagpapaka-martyr sa asawa ko. But what should I do? Mahal na mahal ko siya. Ito na ang oras na malalaman niya ang lahat, at ang katotohanan. But that was all useless, kung nandyan na si Arjana, tiklop na agad siya. Kapag nandyan na si Arjana, wala nang saysay ang katotohanan. Natutunaw na naman siya. Naramdaman ko ang mainit na luha sa gilid ng mga mata ko. Dave, makita ka lang ngayon, at malaman mo ang matagal mo nang gustong malaman. Ang katotohanan ay parang may part sa akin na may pag-asa. May pag-asa na sana mahalin mo naman ako. At ako naman ngayon ang mapansin mo, but now. I doubt it, mas nasasaktan ako Dave. Dave, this is what you wanted right? You want the truth,
Sambit ko at sumikip ang dibdib ko, nang kay Arjana lang siya nakatingin. He held her hands too, at mas kumirat pa ang puso ko. Bakit yata parang nagkamali ako na dalhin siya dito? I regret, dapat sana hindi ko na siya dinala pa rito, kasi kahit malaman man niya o hindi. Wala rin naman itong saysay eh. Dahil mas mahal niya ang kabit niya. I'm sorry baby for lying, I am married with someone, pagsisimulan ni Arjana. Tiningnan ko ang magiging reaksyon ng asawa ko, pero tahimik lang siyang nakatingin kay Arjana at nakikinig. Dave, sambit ko sa pangalan niya. To catch his attention, hopefully. I am married with this guy, but God knows, I want our wedding to be annulled, hindi. She was the best actress. Continue baby, I am listening. By what he have said ay tuluyan ng pamatak ang mga luha ko, at hindi ko na napigilan ang sarili ko na sigawan siya. Dave, learn to open your eyes and observe the situation. This is the truth Dave. May asawa si Arjana at ginawa ka lang niyang kabit. Asat ko sa kanya. Shut up. I don't want to hear you, even your advices. I don't need you, napanganga ako sa sinabi niya. Umatras ako, at umiling. Ang sakit Dave, sobrang sakit na. Sa buong buhay ko ay wala akong ginawa kundi ang mahalin ka at hintayin. But what did you do to me? You just hurt me. Kahit huwag mo na lang ako mahalin. Choose me, just choose me this time, please. Ako naman ang pakinggan mo at paniwalaan, naiiyak na sambit ko, at nakita ko ang pagkagulat ng reaksyon ni Arjana at Johnny. Shut up will you? Did you know what is the worst feeling Dave? When you watching your husband kneeling in front of the other girl, when you witnessed his proposal to her. Sobrang sakit dito, ani ko sabay turo ko sa dibdib. When my heart plays it here. But I realized somehow that the most painful when you heard him saying I love you, to others, pero nakakaawa ka rin Dave. You are pathetic, masyado kang bulag sa kanya. I'm tired. Umatras ako at mabilis na tumalikod sa kanila. I let my tears fall. Hinayaan ko ang mga luha kong bumagsak sa pisngi ko, without doing any sound. Naglakad ako palabas, at mabilis na sumakay sa kotse ko. Pinaharurot ko ito agad. I'm tired. Dave POV. Gusto ko siyang habulin. I want her to stay but. Nadudurog na naman ang puso ko. Ilang beses ko na ba siyang makitang umiiyak? I lost my count, yeah I'm heartless o lahat ng pwedeng itawag nyo sa akin. Name it. Ganon naman talaga, di ba, kung nabubulag ka sa pagmamahal sa isang tao. Nawawala ka rin sa katinuan at may masasaktan ka pa. My heart beating fast again. Baby, Arjana called me and that's made me annoyed. Nakayakap na siya ngayon sa akin, now I remember, naalala ko na lahat ang mga sinabi ng asawa ko about a mistress, lahat ng mga malalim na salita niya noon. May kahulugan pala. Arjana cheated on me, double cheated. She's married at hindi ako ang ama ng anak ni Arjana. Kaya pala wala akong nararamdaman sa bata. Kahit na ano. Hinawakan ko si Arjana sa braso, at napaigik siya dahil sa higpit ng pagkakahawak ko sa braso niya. Ouch baby, don't call me baby anymore Arjana. Just explain ano, tell me everything you know that you hide from me. Malamig na sambit ko at marahas na binitawan ko na siya. Baby, don't call me that. Arjana, kilala mo ako kapag nagagalit. I want to punch her, I want to hurt her badly. Dave I'm sorry, now she's crying again. I stepped back, at sunod-sunod na umiling. Hindi mo na ako mauuto pa, at hinding-hindi na ako madadala sa mga luha mo. You can't deceive me this time Arjana, never. I hate dramatic, why just tell him the truth, my wife. Tumahimik ka, Arjana shouted at tinangka na naman niyang lumapit sa akin. Don't come near me Arjana. Don't. Oh, how pathetic are you Arjana Reyes Mercedes. Ganyan ka ba magmahal, ha? I glared at him. Dave I love you. No, hindi mo ako mahal. Arjana seriously. I want to rest, if my wife wouldn't tell you everything. No, Johnny, please don't tell. He's the real Johnny, ha? Yes, I am Johnny Reyes Mercedes,
Arjana's husband. We're married since hindi pa man kayo nagkakakilala. Please Johnny, let me, Dave sa akin ka nalang makinig, please. Hinawakan na naman ni Arjana ang braso ko. Let him know the truth Arjana, huwag kang selfish. Malamig na sigaw ng bagong dating na lalaki. Ano ba, bitawan mo ako, hinatak siya ng lalaki palayo sa akin. Arjana, nakakasakit ka na. At kahit na kapatid pa kita ay hindi ako magdadalawang isip na sampulin ka ng malakas. Kapatid, she's my stepsister Benson, I just pretending to be him. He's my friend too. And maybe hindi ako updated na may asawa na ang kapatid ko. Not until I met your wife. I have some information, my own investigation, na pinapaikot ka lang nina Arjana and Johnny because of Natanya. My friend, kaibigan ba talaga kita? Tanong ni Johnny. Naguguluhan na ako sa pangyayari. Mercedes, sigaw ng lalaki rito. Who is he? At anong pinapaikot? Kilala mo naman siguro ang kakambal ng asawa mo, right, Benson? So, she's my wife. Johnny, siya yung taong nanakit sa kapatid ng asawa mo. Tex, he was about to kill that kid. I don't want to tell you the reason, because wala ako sa posisyon ng asawa mo. So, are you aware that you're married with the powerful, ruthless and dangerous businesswoman Benson? Mahalaga kay Natanya ang mga taong nasa paligid niya, I'm not good for explanation. Pinakulong niya ako and she cutted my license. I was a doctor, okay let me tell you this something, pinagsamantalahan ko ang asawa mo. What? Ikaw ang ama ng, hindi ko na natapos ang sasabihin ko sana, nang sumabat ang lalaki. Of course not Benson, masyado kang show nga, baby, napatingin naman ako kay Arjana, na mahigpit pa rin siyang hinawakan ng kapatid niya. Aphrodite, bring my sister away from us. Sigaw ng lalaki, at may pumasok naman na isang babae sa loob. Wait Aphrodite, long time no see Dave, come with me Arjana. No, bitawan mo ako. No, baby, Dave. Oh, shut up. Sigaw ni Aphrodite at lumabas na kasama si Arjana. Not to mention na hinatak niya ang buhok nito. She's brutal, Aphrodite, my half-sister. Surprised. Lahat ba kayo ay mapagpanggap? You're all sinungaling, I said as I gritted my teeth. Well, exciting kasi eh. So, to make the story short, Johnny is in love with your wife, at muntik na niya itong pagsamantalahan, too bad her little brother came and he saved Natanya. In the first place, pinaglalaroan ka lang naman ng dalawang yan eh. Johnny wants revenge, said the guy. No, I want Natanya. She's beautiful, I even touch. Hindi na niya natapos ang sasabihin niya, nang sinugod ko siya at malakas na sinuntok sa panga. Natamba pa siya sa pagkakaupo niya. How I hate to hear that from him. That hurts, komento ng kapatid ni Arjana. Disgusting. Sigaw ko at tumawa lang siya. Bulag ka nga Benson, at masyado nang nabulag sa asawa ko. So, how's the wife? Masarap ba siya? But I think mas masarap siguro ang asawa mo. Susugod na sana ako, nang may nauna nang sumuntok sa kanya. May lakas na loob pa siyang sabihin yun ha. Buhay ka pa pala. It was Pex. Pinaulanan niya ng suntok ang lalaki, kaya napapadaing ito sa sakit. Hey, enough, hey kid. Hinatak naman niya ang lalaki papalayo rito. Don't touch me. Let me go. Nagulat ako nang sinuntok naman ni Pex ang lalaki. Hindi lang isang beses, kundi nagsunod-sunod na. Pex. Then ang kamukha ni Natanya na naman ang dumating. What's wrong with you kiddo? Pagalit na tanong ng lalaki kay Pex. Isa ka pa, tarantado. You hurt my ate Natasha. Reklamo ni Pex nang hampasin siya sa ulo ni Natasha. Kale, ilabas mo na nga ang mga lalaki rito. Accept him, anito at sabay turo sa akin. Why are you with him, wife? Shut up. Get out of here. Pinalabas na silang lahat, at kami na lang ni Natasha ang naiwan sa loob. Magkamukha talaga sila ni Natanya, pero bakit nakilala ko pa rin si Natanya, at nalaman ang pagkakaiba nila? Pumintig ng mabilis ang puso ko, what is this? Surprised. That's her famous line Dave.
So, masarap ba ang maging kabit ng kabit mo? Masarap ba Dave? Ang laki mong syunga. To be honest, she said in a sarcastic tone. Nakailang beses na ba akong sinabihan ng mga tao ng ganun? Like seriously, pinapamuka nila talaga sa akin. Kabit ka rin ng kabit mo Dave, at ang masaklap pa. Inakala mong ikaw ang ama ng anak ni Arjuna. Pinako pa niya sa'yo, at ikaw naman itong si Syunga at Boplax ay naniwala ka agad. Honestly speaking, dalawa na ang anak nila eh. Alam mo yung feeling na akala mo kakampi mo sila. I'm preferring to Arjuna, pinaniwalaan mo ang kabit mo, kasi akala mo kakampi mo siya at totoo siya, na hindi siya peke at mapagkakatiwalaan. Dave, you only have Natanya. Siya pa lang ay mapagkakatiwalaan mo na. Ang asawa mo ang tunay mong kakampi. Siya lang at siya lang, mahabang saad niya. Sumikip ang dibdib ko, what have I done? Wala akong ginawa kundi ang saktan lang siya. She loves you very much. Na kahit nasasaktan na siya ay binabaliwala na lamang niya. Ang swerte mo pa nga Dave eh. Did you know who's the biological father of her twin babies? Twins. I asked her, naguluhan na naman ako sa sinabi niya. Margarita and John Ray, but his real name is Drunk. So, kilala mo. Hindi pero sino? Kinakabahan ako, sino nga ba? Sino ang tinutukoy niya? You know him Dave? More than anyone. What? What was that? Just tell me, who? His name is Dave Benson. It's you, the biological father. Known as Drunk, right? Tuluyan nang gumuho ang mundo ko sa bagong revelation ngayong araw.